Ang pagsamba sa poon, unang bahagi. Ano ba ang mayroon sa seremonyang arti? Isang powerful video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Lahat ng mga kalwalhatian ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Arti. Ang arti, kilala rin bilang Artik, ay isang Hindu na ritual na pag-aalay ng pagsamba, bahagi ng seremonyang puja, kung saan ang ilaw mula sa apoy, mga bulaklak o insenso at iba pa ay ritual na inaalay bilang paggalang sa poon. Ang arti ay sumasangguni rin sa mga awit na papuri sa mga poon habang ang mga apoy na ilaw at iba pa ay inaalay. Mayroong lumalabas na malinaw na anyo habang ang ritual na arti ay inladadlad. Una, ang pudyari na mumuno sa pagsamba ay pinatutunog ang kuliling o kaya ay hinihihipan ang kontsa na lumilikha ng tunog. Ang tunog ay naglalakbay sa pamamagitan ng ether, espasyo o kalangitan. Tapos, sinisindihan ang insenso, may lumilitaw na usok. Naglalakbay naman sa pamagitan ng hangin. Kasunod nito, ang apoy ay inaalay. Trivia muna tayo. Ang ginagamit upang umapoy ang lampara ay alkampor. Bakit alkampor? Dahil sa amoy nito, naaalala ni Krishna si Radharani, ang kanyang pinakamamahal na matalik na deboto. Sinasabing ang hininga ni Radharani ay amoy alkampor. Ano ba ang nangyayari kapag ating sinunog ang hangin? Trivia muna tayong muli. Sa lamparang ito, ang mitsang ginagamit ay bulak na isinawsaw sa mainit na ghee o tunaw na mantikilya. At bakit mantikilya? Dahil gustong-gusto ni Krishna ang amoy ng mantikilya at gustong-gusto niya rin ng kumain nito. Ating inaalay kay Krishna kung ano man ang pinakagusto niya. Kapag ang hangin ay nasunog, nakakukuha tayo ng tubig na nakalagay sa ikalawang kontsa. Kaya't ang ating natutunghayan dito ay ang proseso ng paglikha, creation, na ibinubunyag. Tulad ng inilalarawan sa ikalawang kanto ng Srimad Bhagavatam. Ether o kalangitan, tunog, hangin,
apoy, tubig. Kapag ang lahat ay narito na, ang sedang panyo, bulaklak, pikat at samara ng mga pamaypay ay sunod-sunod na ipinipresenta na kumakatawa naman sa elementong earth o lupa. Ang lupa ay ang primerang elemento, sustansya ng lahat ng mga anyo sa mundo, may buhay man o walang buhay. Diskusyon. Si Krishna, ang pinanggalingan ng lahat, ay ang laanan ng ating pagmamahal, pagsamba, at siya ay naaayong tumugon o higit pa nga. Si Krishna ang pinagmula ng lahat ng simula. Si Mahavishnu ang orihinal na may likha. Kung kaya't ang ating natutunghayan sa arti ay ang proseso ng paglikha o paglalang. Brahma ang ikalawang may likha. Ang proseso at ang lahat ng mga pagpapakita nito ay naritong inaalay ng may pagpapasalamat sa pinakakataas-taasang orihinal na may likha. Si Krishna, na siyang ultimo, absolutong pinagmulan ng lahat ng simula, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga bathala, pinanggalingan ng paglalang, ang pinakakaakit-akit na pinakakataas-taasang katauhan. Si Krishna ay hindi inkarnasyon ni Panginoong Vishnu. Sa madaling salita, si Krishna ay hindi nanggaling kay Panginoong Vishnu. Katunayan, ito ay kabaligtaran niyon. Sa mga Veda, ito ang sinasabi. Si Krishna ay ang pinanggalingan ni Panginoong Vishnu. Dapat nating maalala at di malimutan na siya yon. Kailanpaman, ang lahat ng mga tuntunin at ang mga ipinagbabawal sa binabanggit sa mga Shastra na banal na kasulatan ay mga tagapagsilbi lamang ng dalawang prinsipyong ito, Padma Purana. Ang tanging ibig sabihin ng pangalang Krishna ay yaong kanyang inaakit kahit si Cupido pa. Kung kaya't siya ay kaakit-akit para sa lahat, lalaki man o babae, gumagalaw man o hindi gumagalaw ng mga buhay na nilalang. Katunayan, si Krishna ay kilala bilang ang kaisa-isang pinakakaakit-akit, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8:139. Si Panginoong Mahavishnu na nasa lugar kung saan lagpas sa material na mundong ito ay naaakit rin sa katampukan ni Krishna. Binukot ni Mahavishnu ang mga anak ng isang Brahmin, pari, sa Dwarka upang sina Krishna at Arjuna ay dumating upang bisitahin siya. Ang bersikulong ito ay binanggit upang ipakita na si Krishna ay napakakaakit-akit na kahit si Mahavishnu pa ay kanya ring naaakit. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Pagsasalin at Kahulugan. Bagamat si Krishna ay ang pinagmulan ni Panginoong Vishnu, tumatanggap pa rin naman si Krishna ng tagubilin sa kanya. Isinasaalam-alam pa rin ni Krishna si Vishnu
bilang ang pinaka-kataas-taasang autoridad. Pinayuhan ni Panginoong Mahavishnu si Krishna na kapag natapos na ang kanyang misyon sa mundo na iligtas ang mga makadiyos at bigyang pabor ang kanyang mga deboto, lipulin ang mga masasama at itatag na muli ang relihiyon, na siya ay bumalik sa Vaikunta agad, spiritual na tahanan ng Panginoon. Narito ang Vaikunta, ang spiritual na tahanan ng Panginoon. Dito sa daigdig, si Krishna tulad lamang ng isang pangkaraniwang bata habang ginaganap ang kanyang iba't ibang transcendental na pagmamahalang paglilibang kasama ang mga deboto ng Vrindavan, tulad ni Inang Yasoda na pinapagalitan siya, pinarurusahan dahil sa kanyang mga kalokohan at sa iba pa niyang mga ginagawang kapilyuhan. Lahat ng bathala mula sa makalangit na mga planeta na nasasaksihan ang ganoong mga paglilibang animoy sinasalpok ng pagtataka. Hindi nila talaga lubos na maintindihan ang ganitong matatamis na mga rasa, relasyong pagmamahalan. Dahil sila ay sanay lamang sa pagsamba kay Krishna bilang si Panginoong Narayan, Vishnu, Diyos. Noong si Krishna kasama ang kanyang mas nakatatandang kapatid na si Balaram ay nag-aaral pa bilang brahmachari, kanyang tinanggap si Sandipani Muni bilang guru, spiritual na guro. Palagi ang isinasaalang-alang ni Krishna na ang guru ay walang pinagkaiba sa Diyos. Noong si Krishna ay naninirahan na sa Dwarka bilang isang hari, ang kanyang matalik na kaibigan, kamag-aral at pinakamamahal na deboto, si Sudama Vipra, ay binisita siya sa kanyang palasyong tahanan. Si Sudama ay may dalang pinipig na paborito ni Krishna na inihanda ng asawa ni Sudama. Para kay Krishna bilang isang kshatriya, hari, na binisite ng isang Brahmin, isa iyong karangalan. Masyado siyang nagalak kay Sudama na animoy sa kanyang presensya pa lamang ang palasyong tahanan ni Krishna ay nabasbasan na. Kasama ang kanyang asawang si Reyna Rukmini, kanilang mainit at tinanggap si Sudama, pinaupo sa sariling kama ni Krishna. Hinugasan ang mga paa nito at bagamat si Krishna ay ang pinakakataas-taasang Panginoon, Diyos mismo, kanya mismong sinamba si Sudama. Sa bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain bilang ang makadiyos na hari ng Dwarka, si Krishna ay bumabangon ng napakaaga sa umaga, bago pa lamang sumikat ang araw. Kapag ang mga tandang ay nagsimula ng tumilaok, siya ay uupo ng tahimik sa posisyong lotus, magcha-chant ng iba't ibang mantra, magdarasal at magme-meditate sa Diyos sa kanyang sarili. Pero sa kanyang mga deboto sa Vrindavan, para sa kanila, si Krishna ay walang iba, kundi isa lamang pinakamamahal nilang batang pastol na mga baka na pasayaw-sayaw sa paligid at pinatutugtog ang kanyang plauta. Sa pamamagitan ng yogamayang kapangyarihan ni Krishna, ang mga deboto ay hindi siya nakikita
bilang Diyos o Hari. Si Krishna mismo ang nagsasaayos niyon ng ganoon. Ang mga debotong ito ay simpleng naaakit lamang sa kanya. Nakikita siya bilang kanilang anak, kanilang matalik na kaibigan, kanilang tagapagkalinga, o ang pinakakaibig-ibig ng kanilang buhay. Sa relasyong ito, si Krishna ay ang kanilang buhay at kaluluwa. Pinaglilingkuran siya ng may pagmamahal. Gayunpaman, sa kanyang pananatili noon dito sa mundo, mga 5,000 taon na nakalilipas, kanyang ipinakita sa atin na siya pa rin naman ay ang ating pinakakataas-taasang, pinakamakapangyarihang Panginoon. Pero siya ay nakikipagrelasyon sa bawat isa sa atin batay sa ating relasyon sa Kanya. At siya ay may kalayaang tumugon, gawin ang anuman, ang lahat o higit pa ron. Wala nang mas nakatataas pa sa Kanya at walang maaaring makapantay sa Kanya. Siya ay ang panghabang buhay na tagapaghiling ng kabutihan ng lahat at Kanyang tinanggap o tinatanggap ang ating mga alay, yung mga Kanyang minamahal na mga deboto ayon sa kanilang kapasidad, kakayahan, at estilo. Kanyang ninanamnam ang iba't ibang kanya-kanyang transcendental na pagmamahalang relasyon sa kanila. Ngayon, atin ang balikan kung saan natin sinimulan ang usapan, ang ritual na arati. Sa puja, pagsamba na to, ang lahat na buhay na nilalang ay kasali. Ang may 2 paa, ang pujari, ang mga tao nakatayo na taglay ang kanilang pag-aalay, bulaklak, prutas at iba pa, ang mga tao may gawa ng metal na Arctic paraphernalia, ang may 4 na paang baka na yak na kinakatawan ng tiyamarang pamaypay, ang may 6 na paang gamo-gamo kung saan ang kanyang larva na anyo, higad, ay lumilikha ng sapot na sinulid na ginagawang telang seda na kinakatawan naman ng sedang panyo. Ang may balahibo na may bagwis na kinakatawan ng pikak na pamaypay, ang mga nakatira sa tubig na kinakatawan ng kontsa, ang mga reptilya na sinasabing may 5 ulong-ulupong na bumubuga ng apoy, ang lampara na may 5 mitya. Ang kabuuang paraphernalia na ito na ginagamit ay kinakatawan ni
kinakatawan si Ananta Shesha. Ang kontya bilang may hugis pilipit at dahil dalawang kontya ang ginagamit, atin ring nakikita dito ay ang dobleng pilipit ng DNA, ang pinagbabatayang pinanggalingan ng mga koda para sa paglikha ng lahat ng sari-saring anyo na may buhay. Ang DNA, deoxyribonucleic acid, ay ang molecule na binubuo ng dalawang animoy kadena na pumupulupot sa bawat isa upang mag-anyong dobleng pilipit na nagtataglay ng genetic instructions na ginagamit sa paglaki, paglinang, at pagpapadami ng lahat ng kilalang may buhay na organismo. Binabanggit sa mga Veda na mayroong kabuuang 8,400,000 species ng buhay o biodiversity sa lahat ng paglalang creation na numerado ng mga sumusunod. Mayroong 900,000 species o uri ng may buhay na naninirahan sa tubig. Mayroong 2,000,000 hindi gumagalaw na buhay na nilalang tulad ng mga puno at halaman. Meron ding 1,100,000 uri ng insekto at reptilya. Mayroong 1,000,000 uri ng ibon. Tungkol naman sa may 4 na paa, mayroong 3,000,000 iba't ibang uri at mayroong 400,000 species ng tao. Ano ba ang species? Ito ay ang kategorya ng buhay ng mga nilalang na rumaranggo sa ilalim ng genus. Binubuo ng magkakaugnay na individual na may kakayanang mag-produce ng anak, na ang mga anak na ito ay maaari rin namang manganak. Ito ay kinikilala ng dalawang bahaging scientific name. Halimbawa, ang scientific name ng mga tao. Homo sapiens. Una, ang genus ay Homo. Salitang Latino na ang ibig sabihin ay tao. Ikalawa, ang species ay sapiens. Salitang Latino pa rin na ang ibig sabihin ay wais o matalino. Lahat ng diversidad ng tao sa ibabaw ng mundo ngayon ay binibilang na iisang species lamang, Homo sapiens. At maliban sa species na Homo sapiens ay mayroon pa namang iba. Ang iba sa species ng tao ng mga to ay maaaring umiiral lamang sa isang planeta at wala sa iba. Pero sa anumang kaso, sa mga planeta sa buong sansinukob at kahit pa nga sa planetang araw, may mga buhay na nilalang. Ito ay ang hatol ng Vedic na mga panitikan na kinukumpirma sa Bhagavad Gita 2.20. Sa ikalawang kanto ng Srimad Bhagavatam, ito ang sinasabi. Dahil sa ang kalangitan ay nag-anyo, ang hangin ay nalikha na may kalidad ng hipo.
At sa mas nauna pang halilinan dito, ang hangin ay puno ng tunog. Ang pangunahing prinsipyo ng haba ng buhay. Kapanganakan, panahon ng pag-iiral, kamatayan. Ang mga pandama, pang-amoy, paningin, pandinig, panghawak o pakiramdam, at ang panlasa, lakas ng isip, tibay ng pangangatawan. Lang ang hangin ay nag-anyo sa kurso ng panahon at kurso ng kalikasan. Ang apoy ay nalikha, nag-anyo na may hipo at tunog. Dahil ang apoy ay nag-anyo rin, lumabas ang tubig, puno ng katas at lasa. Sarap. Hindi masarap. At ang tubig, dahil nag-anyo na ito mula sa lahat ng iba't ibang pinanggalingan sa daigdigan, ito ay nagkaamoy. Mabango, mabaho, at tulad ng mas nauna pa, ito ay naging makalidad na puno ng katas, tunog at anyo sa ganitong kaukulan. Srimad Bhagavatam 2:5-26 hanggang 29. Hulugan. Ang buong proseso ng paglikha ay isang gawaing may unti-unting ebolusyon at pag-unlad mula sa isang elemento hanggang sa susunod. Hanggang ito ay umabot sa samot-samong sari-saring anyo sa mundo. Ilang sa dami ng mga puno at iba't pang mga halaman, mga bundok, ilog, reptilya, ibon, iba pang mga hayop at iba't ibang tao. His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Kung kaya't, sa konklusyon, ang Arti o Artik ay isang selebrasyon ng buong prosesong ito at ang pagtanggap kay Krishna
bilang ang pinanggalingan ng lahat ng paglikha o creation. At sa parte naman natin, ating inaalay lahat ng ito na ipinakikita sa mga paraphernalia ng RT ng may pagmamahal para sa Kanya. Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitai Gaur, Nitai Gaur.